Ayan, good morning po everyone. Start na po tayo sa ating Sunday Bites. Ayan, inaanyahan ko po ang lahat na makinig po sa Sunday Bites natin ngayong umaga. And ayan, pwede po kayo, kahit ano pong ginagawa niyo, ayan, pwede kayong makinig. Ayan, let's pray po muna. Yes, Lord, hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa napakagandang umaga nito, Panginoon, na muli mong ipinagkaloob sa bawat isa, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa bagong hininga, sa bagong buhay, Panginoon. And right now, Panginoon, sa pag-aaralan namin sa Sunday Bites na ito, Panginoon, Lord, Ikaw ang mauna, Panginoon, Ikaw ang maitaas, Panginoon, Ikaw ang mangusap, Panginoon, sa bawat isa na nandito, Panginoon. And maraming salamat po sa buhay, Panginoon, ng nandito. Ikaw na po ang itinataas ang pangalan ng aming niluluwalhati sa pangalan ng Jesus. Amen. Ayan. Ayan. So, yung title po natin, so, ayan, ano naman po, diba? Yung team natin for this month, the Lord Grows. And, ayan, about yun po dyan yung ating Sunday Bites for this morning. Ayan, yung title po natin is Growing Closer to God. Amen po. Ay, lahat naman po tayo gustong mapalapit sa Panginoon at gustong lumago sa Panginoon. Amen po ba? Ayan. So, and grow in Christ means let's deepen our relationship with Him. Grow in Christ means yung malalim, gusto natin na lumalim tayo sa Panginoon, gusto natin na lumalim tayo sa pananampalataya sa Kanya, and gusto natin na mas makilala pa siya, gusto natin na siya yung makita sa buhay natin, gusto natin na siya yung masunod sa buhay natin. So ngayon po, meron po akong story na, ayan, kinuha sa Bible about siya, ay sa ano siya, sa Mark. Mark 9:22 to 24 po yung kinuha pong verse. Ayan. Samahan niyo po ako magbasa. Mark 9 verse 22 to 24 po. So, ayan, basahin po natin. Madalas siyang hindi po ito buo, tapos kwento ko na ito mamaya yung story. Madalas siyang itinutumba ng masamang spirito sa apoy o sa tubig para patayin. Kaya maawa po kayo sa amin. Kung may magagawa kayo, tulungan niyo po kami. 23, sinagot siya ni Jesus, bakit mo sinabing kung may magagawa ako? Ang lahat ng bagay ay magagawa ko sa taong sumasampalataya sa akin. Amen po ba? Sumagot agad ang ama ng bata. Sumasampalataya po ako, pero kulang pa. Dagdagan niyo po ang pananampalataya ko. Amen po ba? Ayan, so yung story po nito, ang pinagaling po dito ni Jesus, yung bata na sinasaliban ng masamang espiritu. And nilapit, yung bata na yun, nilapit ng tatay niya kay Jesus para pagalingan. And yun nga, napagaling siya ni Jesus. So, dito, after mapagaling nung ni Jesus yung bata, parang syempre, it's a miracle, diba, na napalayas mo yung mga masasamang spirito na gumugulo dun sa bata. And, ayun, so dito na ano lang po ako sa 24 kasi sumagot yung tatay ng bata dito na sumasampalataya po ako pero kulang pa. Dagdagan niyo po ang pananampalataya ko. And na ano lang po ako dun na yung kahit nakakakita na tayo ng miracle na ginawa ng Panginoon or kahit nakaranas na tayo ng milagro na galing sa Panginoon, parang minsan ang hirap-hirap pang maniwala, di ba? Parang minsan kulang pa, Lord. Dagdagan mo pa. Gusto ko pa may iparanas ka pa sa akin. Parang hindi pa ito yung Lord. Meron ka pang ipaparanas. Kulang pa yung ibinibigay mo and kulang pa yung pananampalataya na meron ako. Parang inaano natin yung Lord na bigyan pa tayo ng mga milagrong bagay para mas lumakas yung pananampalataya natin. Parang ganun po yung ano ko dito sa naging sagot ko ng tatay ng bata. And na ano din po ko sa kanya dito kasi aminado yung tatay ng bata dito na
kahit nakita niya na si Jesus na nagpalayas ng masamang spirito, konti pa rin yung pananampalataya na meron siya. And sinabi niya yun mismo kay Jesus na sumasampalataya ako, meron akong faith, pero konti yung pananampalataya na meron ako. Please Lord, dagdagan mo pa. Parang ganon yung sinasabi dito ng tatay nung bata dito. And di ba nga dito sa Matthew 17:20-21, sa English ko po babasahin. Jesus replied, "Truly I tell you, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you." So, amen po. Dito, di ba po meron konting pananampalataya yung tatay ng bata. And sinabi naman dito ng Panginoon sa book ng Matthew na kahit na ang pananampalataya mo kasi liit lang ng mustard seed, kapag sinabi mo sa bundok na gumalaw ka or pumunta ka doon, susundin ka kahit na gano'n yung pananampalataya na meron ka, di ba po? And ayun, so dito aminado yung tatay ng bata na konti yung pananampalataya. Pero, di ba, pero yun nga po, kahit konti yung pananampalataya na meron ka, parang you have the power. Sabi nga sa devotion namin kahapon sa music team na, parang you have the power kahit na konti lang yung pananampalataya na meron ka. And, what more kung hindi lang kasing liit ng mustard seed yung faith na meron ka, what more kung sobrang laki, hindi ba? What more kung sobrang laki ng pananampalataya na ibinibigay mo sa Panginoon. So, I have 3 pointers po. siya. So, number 1, ask Jesus for help. Yan pa yung number 1 pointers ko. Kasi, katulad dito sa tatay ng bata na, Lord, konti yung pananampalataya ko, tulungan mo ako, dagdagan mo pa to. Parang ganun. Ang ganda ng puso ng tatay ng bata. For me, kasi doon po ako nag-focus sa tatay ng bata. Na inamin niya sa Panginoon na maliit yung pananampalataya na meron siya. Kasi, di ba tayo, parang minsan, kapag inaano tayo, aminin natin, huwag tayong mahiya na aminin sa Panginoon na, Lord, ganito lang yung pananampalataya na meron ako. Kaysa naman, kaysa naman gumagawa tayo ng para sa Panginoon, kaysa naman marami tayong nagagawa sa Panginoon, pero pagdating ng panahon, hindi niya para tayo kilala. Kaysa naman, ang dami-dami natin ginagawa sa Panginoon, pero paglabas mo, hindi na nakikita sa buhay natin yung Panginoon. So, we don't have to be afraid na mag-ask ng help sa Panginoon na, Lord, dagdagan mo yung pananampalataya na meron ako. Lord, mahina ako. Hindi ko kaya nang wala ka. Lord, ganito yung nararamdaman ko. Hindi naman tayo bibiguin ng Panginoon kasi sasagutin niya kung ano man yung mga tanong natin at sasagutin niya kung ano man yung mga panalangin natin. And huwag natin hayaan na, oo, kahit mustard seed lang yung faith mo, you have the power, pero lakihan natin yung faith na meron tayo. Hindi lang dapat tayo sa mustard seed na the faith na meron tayo. Kailangan i-aim natin na lumago talaga tayo sa pananampalataya sa Panginoon. Amen po ba? Ayun. Yun po yung pointers number 1 na ask Jesus for help. Huwag tayong maniwala, huwag tayong mahiya na manghingi ng tulong sa Panginoon. So, ayun, tayo po ba, kaya po ba natin aminin sa Panginoon na maliit lang yung pananampalataya na meron tayo? So, sabi naman po nila by season yung mga ganyan-ganyan. And, ayun, hindi yun nga, marami na tayong sinasabi, marami tayong ginagawa sa Panginoon, pero sa huli, hindi niya tayo kilala at hindi nakikita sa buhay natin ng Panginoon. And yung number 2 po, acknowledge that you need Him. So yun, para po lumago tayo, kailangan natin i-acknowledge na kailangan ko yung Panginoon kasi hindi mo kaya nang mag-isa ka lang, hindi mo kaya tumayo sa sarili mo nang mag-isa ka lang, kailangan natin lahat dito ang Panginoon yun. Kasi ayan, minsan meron tayong mga decisions sa buhay natin na tayo lang, na hindi natin kinokonsult
yung Panginoon na parang minsan, Lord, ganito kasi yung gusto ko, ganito yung gusto kong desisyon. Parang, oo, nagsabi ka sa Panginoon na mga problema mo nag-grant ka, pero sa huli, sarili mo pa rin pala yung susundin mo, diba? Parang, nagsabi ka lang sa Panginoon, pero yung will mo pa rin yung gusto mo masunod. And, ayun, dito po sa Kawikaan 3:5-8, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karanahan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Amen po. 7, huwag mong isipin na napakarunong mo na. Matakot ka sa Panginoon at huwag gumawa ng masama para iyon sa ikabubuti at ikakalakas ng iyong katawan. Amen po. Ayun. Huwag tayong parang magtiwala lang sa sarili nating karunungan, and huwag natin, sabi dito, huwag natin isipin na parang marunong na tayo. Parang ang dami na natin alam. Kung tutuusin, parang alikabok lang tayo kung titignan sa paanan ng Panginoon. Pero kahit ganun, mahal tayo ng Panginoon, kahit ganun, niligtas tayo ng Panginoon, kahit ganun, kahit ang dami natin nagagawang kasalanan, patuloy pa rin tayong minamahal, pinoprotektahan ng Panginoon. Amen po ba? So, huwag tayong matakot or huwag tayong mahiya na humingi ng tulong sa Panginoon, and i-acknowledge natin na, Lord, kailangan kita. Lord, ganito yung nararanasan ko ngayon. Lord, hindi ko kaya itong nararanasan ko, and kapag ako lang mag-isa, parang bibigay ako ganyan. And i-acknowledge mo, and acknowledge mo na kailangan mo yung Panginoon sa buhay mo. And tayo nga, diba, kapag nahihirapan na tayo or marami na tayong problema, parang ang bigat sa dibdib, and maghahanap ka ng tao na pagsasabihan mo ng problema para gumaan yung nararamdaman mo. Diba kasi ang sarap ng meron kang nasasabihan, and ang sarap ng meron kang napagsusumbungan and napagsusyaran ng nararamdaman mo. And ayan. So, number 3 naman, A din siya. Abide in Him. So, ano ba yung ibig sabihin kapag nag-a-abide tayo sa Panginoon? Kapag, kapag nag-a-abide tayo, kapag nagdidwell tayo sa Panginoon. So, abiding in Christ means allowing His words to fulfill our minds. Parang, kapag nag-abide tayo sa Panginoon, hinihiwalay na natin yung sarili nating desire, yung sarili nating kagustuhan, and yung sarili natin. Parang yung Panginoon na lang talaga yung nabubuhay sa sarili natin. Parang wala na tayo doon kasi nakilala na natin ang Panginoon, anak na tayo ng Panginoon, and ayun nga, sabi nila, ayan, as tao, hindi maiiwasan yung makagawa ka ng mga kasalanan, pero parang tama na tayo sa mga reason na natin sa Panginoon. Parang it's time to manghingi ka na ng tulong sa Panginoon, and it's time to mag-grow ka na sa piling ng Panginoon. Kasi, ayun, parang yung lagi nating reason na tao tayo, ganyan, lagi naman, tao tayo, hindi natin maiiwasang magkasala. Oo, hindi natin maiiwasang magkasala, pero sikapin natin na huwag nang magkasala. Amen po ba? And ayun, kapag nag-a-abide tayo kay Lord, parang okay, diba? Parang ang gaan kapag si Lord talaga yung nabubuhay sa puso natin. Parang okay lahat, parang ang gaan lahat, parang kaya mo lahat kasi ang yung Panginoon yung nag-sustain sa'yo, kasi ang yung Panginoon yung nagbibigay ng lakas na pangangailangan mo. So, ayun, di ba nga po, hindi gaya na sinabi ko kanina, kapag nahihirapan na tayo, naghahanap tayo ng tao na pwedeng makatulong sa atin. Pero, ayun, wala naman pong masama na maghanap tayo ng tao na tutulong sa atin. Pero, huwag mo din kakalimutan, huwag mong ihuli ang Panginoon sa list mo na pupuntahan, na pagsusumbungan. Kailangan, kung maaari, una siya palagi dun sa listahan na, sa listahan mo na pupuntahan, sa listahan mo na pagsasabihan kung ano man yung nararamdaman mo. Kasi nag-a-abide ka na sa Kanya eh. Parang si Lord nabubuhay na sa akin, si Lord andito na sa puso ko, and
hindi ko na dapat ina-entertain kung ano man yung desire ng puso ko na pang sarili ko lang. And ayun, parang ay sabi nga, meron ako na ano, ang hirap nga maging Kristiyano kasi ayun, hindi natin may iwasan na may mga tao na mag-aano sa atin, mag-criticize, ganyan. Pero kasama natin ang Panginoon. Ayun, lagi lang siyang nandyan para sa atin. Basta mag-abide lang tayo sa Kanya. So, ayun lang po. Yung title po kasi nito is Growing Close to God. So, yun po yung 3 pointers ko na AAA. Ask Jesus for help, acknowledge that you need Him, and abide in Him. So, huwag po natin makalimutan yung tatlo na yun, lalong-lalo na yung manghingi tayo ng tulong sa Panginoon. Kagaya nga po dun sa story kanina na sinabi ko na yung tatay hindi siya nahiya na sabihin sa Panginoon or naging open siya sa Panginoon na sabi nga po sa 24, sumagot agad ang ama ng bata, sumasampalataya po ako, pero kulang pa. Dagdagan niyo po ang pananampalataya ko. So yun, natuwa lang po ako dun sa tatay. Tatawa talaga ako nung nabasa ko yun. Kasi ayun, meron siyang pananampalataya, kulang pa, tapos pinapadigdagan niya talaga sa Panginoon. Nangihingi siya ng tulong sa Panginoon na ayun, na mag-grow. Kasi yun naman po talaga yung natin, hindi natin makukuha yung kalaguan sa ibang tao, makukuha lang natin yun sa piling ng Panginoon. Amen po ba? So, ayun, yan lang po ang ating Sunday Vibes for this morning. Let's pray po. Yes, Lord, hallelujah, hallelujah, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, muli sa napakagandang umaga. Ikaw, Panginoon, na ipinagkaloob mo sa amin. At maraming salamat, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon, na isinare mo sa amin, Panginoon. And Lord, sana huwag namin makalimutan, Panginoon, na nandyan ka lang palagi, Panginoon. Lord, huwag ka namin ilagay sa dulo ng listahan namin. Bagkus, Panginoon, ikaw yung una namin lalapitan. Ikaw yung una namin may isip, Panginoon, katulad ng pagising namin sa umaga. Huwag namin kalimutan na magpasalamat, Panginoon, dahil biniyayaan mo kami muli ng panibagong buhay at panibagong hininga, Panginoon. Maraming salamat po sa buhay ng tao na nandito, Panginoon, sa buhay ng mga anak mo, Panginoon, na pinili, Panginoon, na magpunta sa iyong bahay-sambahan para sumamba sa iyo, para itaas ka, at para papurihan ka, Panginoon. Maraming salamat po. Ikaw po ang bahala sa aming gawain, Panginoon. Ngayon pala, i-declare na namin ang victory, Panginoon. Matagumpay ang aming gawain dahil kasama ka namin, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen.